Hello, hello. Hello, hello. Hello, mic test. Hello. Hello, magandang araw po, magandang hapon. Magandang tanghali, magandang hapon. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyong pong lingkod. No? So, it's me again. Ngayon po ay malaman natin kung ano po ang ating magiging topic or reading for today. Okay, so now is, ano na ba petsa ngayon? Wednesday, no? Now it's, anong oras na? 12:40, 12:31 to be exact. Okay. So, syempre, kailangan ko po muna magpasalamat, no, sa lahat po ng mga bagong subscribers. Hello po, mga bagong subscribers. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe and hoping po, no, na makasama ko po kayo sa araw-araw ng ating reading. And naway nagkakaroon po kayo ng mga kaliwanagan and marami po kayo natututunan sa ating reading sa pamamagitan po nitong ating uploads. Okay, so now, naptapuan. Okay, so now is, di ba pa naman ako tapos magpasalamat. Okay, so let me thank you muna, no, sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa mga nag-view, no? Kahit po hindi kayo subscriber, pero nandyan po kayo para manood ng aking video. Okay? So, ito nga po pala, no, sa mga beginners or sa mga bagong pasok po, or sa mga bagong silip, no? Or more on ano po tayo? More on spiritual awakening po tayo and sa spiritual journey. Pero depende po kung halimbawa po kasi itong ginagamit kong oracle card, minsan po lumalabas dito is love reading. So, depende po yan sa ibababa ng cards, no? Kung ano po ang gustong sabihin or ang gusto pong mensahe na magmumula po sa ating divine or sa Holy Spirit. Okay? So, again, sa mga nag-avail po ng mga amulets is maraming salamat po sa tiwala. Again, kung ano po yung binigay ko sa inyong dasal, yun lang po ang gagamitin ninyo kasi po busog na busog po yung mga amulets na yan sa mga everyday ko pong dinadasal. Kung ano po yung mga dinadasal ko dito sa mga to, sa mga amulets ko, sa mga medalyon, sa langis, yan din po ang karga ng meron kay. Kung anong kinakarga ko, yan din po ang karga ng mga tangan po ninyo. Okay, so yung binibigay ko po sa inyong dasal is yun po yung pang-lock or para continuously nandyan po yung mga kinarga kong dasal para hindi po siya manamlay, no? So kailangan po dyan at least, no, once a day po is madasalan nyo naman po siya. Make sure po na nadadasalan nyo po siya and pwede nyo po silang pangalanan, no, para in case of may nararamdaman kayo hindi magandang vibes, hawakan nyo lang po si amulet and kausapin nyo siya, mention nyo yung name niya, then sabihin nyo sa kanya kung ano po yung gusto nyo. Okay? So, yan lang po ang talagang magagaransya ko na magbibigay po talaga sa inyo ng number 1, no, is protection. Okay? So, wag nyo pong gagamitin sa pang-abuso, no? Wag po. Kasi po, pag ginamit nyo po sa abuso yan, aabusuhin nyo po yan, gagamitin nyo po sa hindi maganda, mayroon din pong hindi magandang mangyayari sa inyo. Okay? So, make sure po lahat po ng intentions nyo na sasabihin dyan is more on for your own protection or for your protection ng family nyo. Okay? So, now is magre-reading po tayo. Ay, nagtabaloktot. Okay, so pero syempre kailangan po muna nating humingi ng basbas. Okay, hingi po muna tayo ng basbas kay God bago po tayo mag-start. Mas maganda po kasi yung ganun. Before po kasi hindi ako nagpe-pray, no? Pero before naman po ako mag-open itong video or bago po ako mag-start talaga is nagpe-pray na po ako. Pero ngayon po kasi is gusto ko pong mahagip ang lahat ng viewers and also lalong-lalo na po yung mga may mga karamdaman or lalo na po ngayon medyo parang tumitindi na po ata ang gera, no? Sa ibang bansa yun. Sinabi sa akin ng asawa ko kanina.
Okay. So, now is magpe-pray po muna tayo. Nakapag-sage na rin po ako kanina. Nakapagbatingting na rin po ako ng Tibetan Bowl. So, ngayon po is prayer. Actually, na-pray ko na po rin po to. Uulitin ko na lang po para po marinig din po ninyo. Okay? So, Panginoong Jesus, Panginoong Diyos Ama, sa langit, ako po ay naririto pong muli sa inyo, sa inyong harapan para po humingi sa inyo ng basbas, suporta, gabay, at kami po ay inyong samahan kasama po ng aking mga gabay, universe, spirit guides, ancestors, elementals, um, ano pa ba? Yan, sila-sila po. Tinatawag ko po kayong lahat na aking mga gabay na kayo po ay tumabi sa akin at ako po inyong samahan sa aking pagbabasa kasama po ng mga ascended masters ni God, ni Jesus Christ para po makapaghatid ng mensahe sa mga collective, sa mga viewers, followers at sa lahat po na manonood o mapapadaan dito sa ating video. Ako po ay nananalangin na patuloy niyo po kami bigyan ng proteksyon, mailayo sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna at anuman pong klase ng karamdaman at tukso. Ako po'y patuloy na nananalangin para po sa mga may mga karamdaman, may mga malalalang karamdaman na sila po inyong hipuin at sila po ay inyong pagalingin ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu. Maraming maraming salamat po. Amen. Ayan. Okay, so mag-start na po tayo. Okay, so gagamit po muna tayo ng ito. No, gamit po muna tayo ito. Dahil ilang araw ko na, o ilang weeks, maybe 1 week, 2 weeks ko na rin ito hindi nagagamit. So, gigisingin po natin siya, no? So, dito po muna tayo kukuha ng message. So, marami po akong hinain ng mga cards, no? Kung po pwede ko nga lang po sila ilabas lahat sa box, no? Kaso, ano na po yun? Chika minute na po yun. No, maraming na tayo mapag-uusapan po doon. Kaso baka ma-board po kayo pagka ganun pong kahaba. No, yun nga pong 1 hour, medyo na ako na po yung naiinip. No, hopefully wala naman po nakakaramdam sa inyo ng inip. No, okay. So, tingnan po natin kung ano po ang mensahe. Naway makasundo ko na to sa ganitong shuffle, no, na meron siyang maibaba ng pag-ganon-ganon ko lang. Okay, tingnan natin, ha. Tingnan natin kung ano ang mensahe. Okay, tingnan natin. Ay! Yun, may bumaba. Very good. Okay, so, tingnan natin kung ano ang mensahe sa atin ng Holy Spirit. Wow, so Panginoong Nazareno is here. 'Di ba? Okay, so ibig sabihin yan, si Panginoong Nazareno, alam nyo, top of the deck natin yan. So, meaning, si Panginoong Nazareno is isa, no, sa mga gumagabay po sa inyo. Siya po ang parang pinaka-mentor ninyo. Okay? So, si Panginoong Nazareno is, meron po ako niyan. Ito, nandito po yan lagi sa ano ko. Sa aking, sa aking, ayan. So, meron akong, anong tawag dito? Hanky, no? Handkerchief ni Nazareno. Lagi po nandyan yan sa aking, sumabit. Sa aking mga taro. Ayan. Okay. So, ito po kasi isa rin po sa talagang kasama ko rin po sa panggagamot. Okay? So, si Panginoong Nazareno ang isa sa iyong mga powerful, no, na talaga namang nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo, tumutulong sa panggagamot mo at sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Okay? Siya yung protector mo, siya yung nagbibigay ng kalakasan mo. Yan. Okay? So, be thankful kasi may nasa iyo si Nazareno. No? Marami ring manggagamot ang gustong magpabantay or magpagabay kay Nazareno. No? So, lucky ka dahil kasama mo siya sa oras, no, ng iyong pangangailangan, no? Especially pagka talagang kailangan mo siya, no? Nandiyan yung kailangan mo lang naman talaga is tawagin siya. Okay, so isa lang kukunin ko. Ito lang ang kukunin ko. Wow! Oh, yayaman ka!
'Di ba? So, isa 'yan sa mga ginagawa or parang ang gustong mangyari sa ni Nazareno, ni Panginoong Nazareno. Ang makaranas ka naman ng kaluwagan sa buhay. Hindi basta kaluwagan kasi yayaman ka. Ibang level ang yayaman, medyo mataas na level ang yayaman ka. 'Di ba? Congrats, bebe. Ay, alam mo na parang nagkakasundo na kami nitong card ko kasi may bumababa na siya. Hindi ko kasi kayang anuhin 'to pagka malalaki. Hindi ko naman akalain na ganito pala siya kalaki. Nakita ko lang siya kasi favorite color ko po yung ganito. 'Di ba meron pa ako isang card pero hindi po ganito kulay. Okay, so tingnan natin. Ayoko na po kasi nung pinipili yung pick a card. Mas gusto ko po yung sila po ang magbibitaw, yung Holy Spirit po, no? Mas gusto ko po yung ganun. So, ano lang po tayo, tiyaga-tiyaga lang, no? Okay, so meron po dito nakaibabaw is magbalik loob ka sa Diyos. Tama ba? Ay, magbabalik loob na siya sa Diyos. Sorry. Ayan, so magbabalik loob na siya sa Diyos. So, thankful ka rin dito kasi ito is isa sa mga minamanifest mo. Okay? Ito isa sa minamanifest mo na tumino, magbalik loob sa Diyos dahil sa dami na ginawa nitong kasalbahihan, no? Nito mga nakaraan. Na parang pa-worst ng pa-worst yung nangyayari sa buhay niya or alam niyo yung parang humana pa siya ng damay na pati kayo is isinama. So now parang andito ka na minamanifest mo na itong taong to, itong one of your close maybe friends or maybe sa family members is andun yung sinasabi mong nawa magbalik loob na siya sa Diyos. Okay? So, pagpatuloy mo lang yan, ano, walang imposible. Lahat is posible pagdating kay God. Okay? So, ibibigay at ibibigay sa'yo ni God yan kasi napakaganda ng intention mo. Okay? Let's see kung ano pa ang sasabihin ng ating Holy Spirit. Holy Spirit, please, give me message. Thank you. Give me message. Yun, wow, thank you. May bumaba. Very good. Matangkad, bilugan ng katawan. Nako, alam na yan. Pagka ganyang may mga description, ano? Na matangkad, bilugan ng katawan. So, alam mo na yan. Okay? Depende na lang yan, ha? Sa susunod pang mga cards natin. Pero, ito na yung sinasabi mo na, ano, na parang, may ginagawang hindi maganda sa'yo, no? Na ito is kaya kailangan niya magbalik loob. Ito yung tao na kailangan magbalik loob sa Diyos. Okay, ito yung tipong kilala mo na matangkad, na bilugan ng katawan. Okay? Siya yan. Okay, so, alam nyo, ang pinaka-the best thing talaga na gagawin natin sa mga ganyan is alam mo yon ang pagdasal sila, no, na sila ay magbago, wag po tayong gumante, no, so, hayaan po natin sila magbago, no, kasi kumbaga, ito naman is may pinagdadaanan to for sure, kaya nila parang nagawa to, no, mali talaga kung sa mali, no, pero andun yung, may chance pa to, habang may buhay nga daw may pag-asa. 'Di ba? So lahat ng alam nyo, katulad na lang ng mga kriminal, 'di ba? Meron talagang murderer, merong gumagawa ng massacre, pero pagka nakapasok na sila sa bilangguan, nagkakaroon ng changes, no? Nagbabago. Pero lang po sa mga addict. So napapansin ko po parang pagka kahit nakulong, pagkalabas, ganun ulit, balik ulit sa loob. Ewan ko ba bakit ganun ang mga pagdating sa drugs, parang iba, no? Parang andun yung talagang balik ng balik, no, kahit na balik din sila ng balik sa kulungan, balik din sila ng balik sa bisyo, no, pero unlike yung mga kasi noon sa napansin ko noon na parang pagka nakakagawa ka ng mga ganyang cases like murders, noon nagbabago, no, pagka nakapasok na sa loob is nagbabago. Katulad na lang ni Robin, 'di ba? Nagbago siya, ganyan, no. Pero kung halimbawa mga ordinaryong tao is meron pa rin, no, may mga ang lalaki pa rin ng mga chances na nagkaroon ng changes sa kanila na paglabas po nila ng bilangguan is talaga ang priority na nila is family. So, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kailangan lang po natin talaga is pagdasal po sila sa araw-araw. Okay? At alam niyo naman ang Diyos is talagang pagka nandyan ka na talagang andun yung hangarin mo na mapagbago tong taong to is pagbibigyan at pagbibigyan ka. Gagawa ng way si God. Okay? So for now, ang gawin mo dito sa taong tumatangkad na bilugan ng katawan is layuan mo muna.
Okay? Kasi talagang hindi siya makakatulong sa'yo or type tipong wala muna sanang connections ngayon, ano, parang iwasan mo muna siya, ganun. Para hindi kayo magkaroon ng tension or alam niyo yun, parang kung meron mang nakaraang issue, is hindi na lumaki. Mas maganda yung let go, let God mo siya, then patawarin mo siya sa mga ginawa niya, then hayaan mo ng si God, no, ang magbigay ng parang judgment day na tinatawag, okay? Kumbaga yung justice is hayaan mong si God ang mag-serve para sa kanya. Okay? Wag ikaw. Ang gagawin mo lang dito is talagang magdasal para sa kanya. So, ang ano natin, ang reading natin is umaandar sa spiritual. Okay? So, kung wala na pong bababa nito, last shuffle ko is ayun, wala pa rin. Ang kapal po ni kasi nito. Kung walang lalabas dito sa last shuffle ko is ano na po tayo? Kukuha na po tayo ng ibang deck, ibang oracle card, okay? Okay, so we have 2 cards. So, okay na po yung 2 cards na yan. Okay, so lipat na po tayo ng ibang card. Okay. Layuan mo siya, 'di ba? Pero alam mong mahirap mag-isa, no? Maybe ito is talagang one of your close friend, no? Close friend or family member, no? Pero mas nararamdaman ko dito na close friend na may ginagawa sa'yo na parang andun yung nag-hesitate ka na gawin yung layuan siya pero kailangan eh. No? Kasi parang hindi na rin, parang sa ngayon may nararamdaman ka, hindi siya healthy. Parang may nakukuha akong energy ngayon. Okay, pero ako nakukuhang energy. Okay, so merong etong matabang matangkad pala, matangkad na pilugan ng katawan is isa sa mga ka-close mo talaga, no, na talagang halos ang turingan niyo nito is magkapatid, no, pero andun yung nagkaroon siya ng inggit sa iyo, nagkaroon siya ng parang ano tawag doon, yung ginagaya niya na halos yung mga kilos mo, no, pero andun yung sinasakyan mo na lang siya para walang problema or parang sinasabayan mo na lang din siya. And actually siya rin, ganun din sa'yo, na parang sinasabayan ka niya pero punong-puno siya ng inggit sa katawan. No? And itong lamang lupa na ito, no? Itong laman lupa na ito, hindi ko rin alam bakit lumabas itong laman lupa na to, no? Pero for me, itong lamang lupa na to is, kumbaga, isa to sa mga parang nagbibigay din ng, parang ito yung pinaka-spy or parang ito yung nagbibigay ng isa sa mga isa rin sa nagbibigay ng ano sa'yo ng parang negative vibes, no? Parang pagka umaatake to sa'yo, itong sumasalbahe sa'yo, sumasabay naman itong naman lupa na to. Parang meron ka siguro ngayong something spiritual na nararamdaman about sa katawan mo ngayon. Better maghanap ka ng magpupunta ka na sa isang healer kasi meron kang attack, no, from lamang lupa. Okay? Laman lupa ang gumagawa sa iyo ngayon. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, aside dito sa sumasalbahe sa iyo na tao na talagang matangkad na bilugan ng katawan, is meron pang isa. So, meron din laman lupa na involved. Okay? So, now is, dito na ba tayo sa isang oracle? Kung ano sasabihin. Kung kanina Tagalog tayo ngayon naman, English. No? English naman tayo. English. English love. English Labin. Okay, so we have 3 cards. Okay, so we have the untouchable. Untouchable, untouchable. Ganun. Okay, so untouchable ka dito, bebe. And, nakita nyo naman, di ba, may backfired. Siyempre, pag hindi ka nahawakan o hindi ka tinamaan, backfired yan. Balik agad sa kanya yan. Ganun lang yon. Ganun ka simple, ganun kagaling. Okay? So now, kasi that's God's plan. Okay? Sige lang, tumira kayo na tumira, pero babalik sa inyo yan. No? Alam din naman nila yan yung mga attacks na yan. So, ibig sabihin kasi may untouchable ka and backfired ka dito, bebe. So, talagang meron ka, you're spiritually sick. No? Talagang naandun yung talagang may gumagambala talaga. So, aside sa laman lupa, meron tao. Okay? So, andito naman ang mga spirit guides mo din. Aside kay God, meron ka din mga spirit guides. Aside kay Panginoong nasa Hareno, is nandito rin ang mga spirit guides mo, which is maybe kung ang mga ancestor, kung ang mga hopefully, wag naman pero
for some, no, andyan yung halimbawa, isa sa magulang mo nawala or magulang mo is nawala, excuse me, nawala is isa rin sila sa mga nag-guide sa'yo. No, isa rin sila sa mga talagang tinitingnan ka or binibigyan ka ng mga right decisions or pagka parang yung nagbibigay sa'yo ng babala. And also, hindi lang naman ikaw pinoprotektahan itong mga spirit guides mo. Also with your family. Also your family. No? Okay. Wow. May third eye awakening. Wow. Oh, see? Yung third eye mo is talagang nagbubukas na. Hindi pa siya totally, hindi pa siya totally open. No? May times na sarado yan, may times na bukas. Pero, mas parang nagiging active yan, paggagabi. No? So, dyan siya mas active. Dyan ka lumalakas yung mga vibrations mo, pakiramdam mo, sense. Basta lahat ng senses mo dito lumalakas. Ang third eye, again, ano ko na to na-reading ko na to, pero siguro mga month of July, yan, July or August, kung na-reading yang about third eye awakening na yan. Yung third eye awakening na yan is, kumbaga, hindi po, ibig sabihin ng third eye, pag open ng third eye mo is talagang, nakakakita ka na ng mga sari-sari na nilalang, no, sa spiritual. Hindi po, meron pong third eye na wala kang nakikita, pero yung senses mo dito is, yung ibang senses mo like yung sa crown chakra mo, malakas yung psychic abilities mo, yung intuitions mo dito, boom na boom. Meron namang nakakarinig ka through your mind or through your ears. Meron ganon. And meron din talagang sa pakiramdam lang na andyan. No, parang alam mong naandyan or parang alam mo yung taong yan kung ano ang dala. Alam mo kung anong meron sa kanya. May mga ganon pong third eye. I mean, yun ang mga meron sa may third eye na open na, no. So since ito is nag-awaken pa lang sa no, so pakiramdam mo kung saan siya magiging mas malakas, then doon ka mag-focus. Okay, doon yun ang pag-aralan mo, yun ang targetin mo para magkaroon ka ng growth, no, sa spiritual. Kung gusto mo talagang pumasok sa spiritual, bebe. Okay? So now is talagang etong matangkad na bilugan ng katawan is talagang andyan siya na nagba-backstab sa'yo or tinatraidor ka. Okay? So ito yung talagang feeling close sa'yo, no? Pero pagka may kausap na siya na iba, is playing victim siya. Na talagang parang sinasabi na, alam mo yun, yung simpat siya kinukuha niya. Yung simpat siya ng ibang tao is kinukuha niya para, alam mo yun, masira ka. Ano yun? Ganun na nga, sinisiraan ka niya na sinisiraan sa ibang tao. Pero, pagka magkaharap kayo, ang galing-galing mo. No? Na talagang, alam mo yun, kulang na lang is pagsilbihan ka. Okay? So, ito is more on talagang nagbibigay sa'yo ng, nagbibigay siya ng parang, alam mo yung fake news. No? Mayan, mga fake news. Okay. So, alam mo yung pati yung pagkakaroon mo ng magandang pagkakaroon ng magandang samahan nyo ng partner mo dito is big question mark sa kanya na kung bakit nakakaraos kayo ng ganyan, ng ganito, ganito naman kayo, ganito, ganyan. So, dito is, alam mo yon, dito collective, is sinasabi dito na hindi niya akalain na parang magkakaroon kayo ng maglalast yung relationship nyo nito. Kasi nga, ang dami nyo ng pagsubok na pinagdaanan ng partner mo dito, pero still, naandyan pa rin kayo, pinagtibay kayo ng Panginoong Diyos Ama. Yun kasi ang dahilan. No? Kasi pinagtibay talaga kayo dito ng Panginoong Diyos Ama. Kaya, kumbaga, yung relationship nyo dito is talaga namang very strong. No, talagang very strong. Kaya yun lang din naman may advice ko sa inyo, sa lahat po na may mga couples dyan, para po maiwasan din yung mga gayu-gayuma na yan, no, kasi po naglaganap na po ngayon yan, no, kahit saan nyo po matatagpuan nyo po yan, depende na lang po sa kakayanan nyo. Kahit po hindi kayo healer, no, pero pag minsan po talagang malakas din po ang negative energy nyo, no, minsan nakakatalab po yan. No? So, make sure po na si God is lagi nyo po ilalagay nga sa center ng buhay nyo. Okay? Kailangan siya po ang nasa gitna. Okay? Para po talaga maging healthy, harmonious relationship yung meron kayo.
no? So, lahat naman po is yan po ang inaasam eh, no? Lalo na po sa may pamilya. Ang gusto po is talagang masaya, masagana, ligtas, walang karamdaman, okay na po yan, ano? So, kasi po, ano po eh, ang nangyayari, aanihin mo po yung sangkatutak ang pera mo kung lahat naman kayo may sakit, no? So, kaya make sure po na yung enough savings is right, no? Okay na po yun. Huwag nyo na pong i-excess. Yung the rest, no? Kung sa tingin nyo pong umaapaw na po or talagang sapat na yung savings nyo, no? Is andun po yung, i-share nyo naman po sa iba, no? Wag po natin sarilinin. I-share po natin sa iba. Ang dami pong nangangailangan ng tulong. Okay, so now we have the crown chakra. Ito ang pinakamatindi sa'yo, yung crown chakra mo. Talaga yung psychic abilities mo dito is talagang super duper lakas, no? And yung spiritual gifts and abilities na binigay sa'yo ni God is palakas din ng palakas, no? Kaya ito mga demonic entities na to is walang magawa. Kasi you're almost there, no? Na talagang kung ano yung minamanifest mo pagdating sa healing, no? Or a tarot reader, no? Or kung ano man ang ginagawa mo is eto na. Nilatag na sa'yo ni God to. Nandyan na. Nandyan na. Okay? It's almost there. Na talagang parang siguro mga 5 centimeters away na lang sa'yo. O 5 meters pala, sorry. 5 meters away na lang siya sa'yo. Centimeter, parang ang lapit nun na. 5 meters away from you. Mas malapit yung centimeter, di ba? Parang ano lang, hello. Okay, so let's see kung ano pa. Centimeter down. Tingnan natin kung ano pa. Ang sasabihin ng iyong bebe. Ay, nakita yung aking alcohol, chi. Ay, ang dami. Okay. So, ito yung unang bumaba, diba? So, still, no, talaga ang mga demonic entities is talaga nag-i-spy sa'yo. Normal yan. Okay? Kasi talagang ang demonic entities is talaga mga chismosang literal yan. Okay? So, now, yung pag ano niya, parang binigay niyang isang spell sa'yo dito is yung magkaroon ka ng stock energy, no? Pero, wala na sa'yo yan eh. Parang ano na lang to sa'yo, mani-mani na lang sa'yo. Parang hindi na to tumatalab sa'yo eh. Kasi kumbaga, ano na to eh, parang ano ba to? Parang ito na yung one of your expertise, no? Parang dito ka na rin specialista sa mga ganyan, magdating sa mga stock energies. Pinag-aralan mo ng maigi to kung paano mo to babasagin, paano mo to wawasakin, no? Parang alam mo na to eh. No? So kung alam mo na kung ano yung mga right tools, no? Again, sa mga ganyan po, pakiramdaman nyo po yan, no? Kung alam nyo pong etong tools ko na to, etong amulets ko na to, ito is for ganito, ganyan, kailangan ko to, ito kailangan kong ilabas. Pagka kailangan ko ng ganito sa, halimbawa, nahigopan kayo ng, talagang andun yung bumaba o bumagsak ang energy nyo. So, meron kayong amulet na para doon. No? So, kailangan itabi nyo yon. Ngayon, in times of parang nandun na nararamdaman nyo na nanghihina kayo, kunin nyo ngayon siya. Then, doon nagbuboost ang energy nyo ngayon. Okay? And now, meron tarot reader dito, no? Maybe you're also a tarot reader or magiging tarot reader ka rin, bebe. Okay, so dito, ito is parang mas makaka-resonate ito. Merong makaka-resonate ito na tarot reader. Okay, so, hi sa may kapwa ko tarot reader dyan. Hello, hello. Okay, so, makinig kayo maigi dahil parang para sa inyo po itong reading. More, no? More on sa mga tarot reader. Pero kung sino po makaka-resonate, okay na okay lang po yan. Okay, so now is, eto nga, no? Medyo lagi kayong parang maybe ito kasi po is talagang nagkakaroon kayo ng pabago-bago ng ano ba to, ng moods, no? Andun yung nag-iiba-iba yung mood swings nyo kasi nga andito yung meron kayo spiritual attack from this person na matangkad na bilugan ng katawan, and at the same time meron ka ding attacks dito sa lamang lupa. May nagawa ka dito sa lamang lupa na to, no? So kailangan mo tong kausapin or parang maybe galing dito sa mga ginamot mo, no? Kung ikaw is healer, no? Or like me na may double mission na tarot reader or healer. So, ano to, kailangan mong kausapin, ano? Maybe meron tong gustong mangyari, no? Pwedeng magpaampon or pwedeng magpagamot din siya sa'yo. Kasi po ako minsan,
Halimbawa po meron pong umatake sa pasyente ko at pinaalis ko po yung sakit kasi nga po nagambalan niya. So ang nangyayari po, ang ginagamot ko po yung elemento, hindi po yung pasyente ko. Kasi tinanggal niya na po yung sakit doon eh. Pero meron kaming usapan na kailangan tanggalin. Pag tinanggal mo yan, sige ako nagagamot sa'yo, na bang masakit sa'yo. Then pupunta po siya sa harapan ko, then gagamutin ko po siya. So pag nagamot ko na po siya, okay na po si pasyente. Ganun po yun, no? Alam niyo mababait ang mga elemento. Sa totoo lang po, mababait po sila. Wag nyo lang din, nadadala naman po kasi sila sa pakikiusap, no? Pakiusap, no? Wag lang po natin sila muna talagang kakantiin. Okay, wag po. Kailangan po dito is kaibiganin din po natin sila. Kasi nga po, again, kung wala po sila, wala pong mag-aalaga ng mga puno, wala pong mag-aalaga ng lupa, wala pong mag-aalaga ng dagat, sapa, ilog, 'di ba? So, kailangan po natin sila. Kaya kailangan maging mabait po tayo sa nature kasi diyan po sila nakatira. No, hindi po porket elemento tingin niyo na sa mga elemento mga masasama. Hindi po. Mababait po 'yan. Dahil sila po ang tagapangalaga nga po ng mga puno na 'yan. Okay? Kaya nga po 'di ba pagka napuputol 'yan, pinuputol ng puno, kailangan niyo pa pong makiusap, kailangan niyo pong mag-alay. Yung iba nag-aatang pa po, no? So, kailangan po talaga kasi sila po yung nakabantay. Mawawalan po sila ng bahay. Pag pinutol niyo po yung bahay na yon, bahay nila na yon, kaharian nila na yon, saan niyo po sila patutuloyin? 'Di ba? Kaya po ako sang katutak po dito kasi po meron po akong ganyan na pasyente na pinutol po ang 3 puno, ginawang puno po yung katawan ng pasyente ko. I mean yung balat, no? Ganun ang ginawa. So, yung mga nakatira po doon, sa kanya po tumira. Ginawa po siyang puno eh. No? Yun po yung sa spiritual. Ganun ang tingin nila doon sa taong pasyente ko. Ginawa nilang puno. So, yun po yun. Ano? So, ngayon, inampon ko po silang lahat. Gumaling po yun. No? Inampon ko po silang lahat. Ganun. Tapos pinag-atang ko po sila para gumaling po ng tuluyan yung si Lolo. So, okay na po yun. So, kaya kailangan po mabait po tayo sa mga ganyang nilalang. No? Kasi malaking turong din po sa atin yan. Sa mga halaman. Ganyan. Okay. Okay. So, game over na. No, yun lang ang gusto niya, no? Ito ang gusto ng laman lupa kasi ang naging usapan natin is about laman lupa, no? So ibig sabihin, kailangan mo lang siya kausapin kasi meron talaga siyang kailangan sa iyo dito, collective. No, meron siyang kailangan sa iyo, maybe magpapatulong siya. Okay, so sinasabi sa akin na parang nabuhusan siya ng tubig, no? So ang kailangan po dito is may bumulong lang po na kailangan po siyang gamutin dahil nabuhusan po na siyang tubig na malamig, na ayaw niya ng malamig. Ayaw niya ng malamig. No, so nagulat siguro to, baka natutulog, nakahiga, yun yung nakikita ko eh. So, yun po, no, na nagambala siya sa pagtulog niya, nakahiga siya, nakataas pa 2 braso niya sa ulo niya. Nagambala siya, naabala siya. Okay, so let's see kung ano pa ang mensahe. Okay, so awareness. So always be sensitive ha. And alam mo yung mga attacks kasi ng mga ganyan, normal lang yan. So ang kailangan lang dito is kailangan meron mo mga ganyang attacks, no? Sa iyo, healer, no? Mapaglalabanan mo yan, maniwala ka sa akin. Okay, so ang kailangan lang dito is meron kang awareness. Charan! Okay, so always be sensitive. Again, no, this is a reminder, no, sa mga tao na kumbaga, I mean, sa iyo, katulad sa iyo collective, no, na talagang marami talagang nagmamahal sa iyo at marami ding nagpapanggap na mahal ka. No? Marami yan. Okay? Again, wag po tayong pakakasigurado na sila ay naandyan para kunwari ay tulungan ka, kunwari ay para palakasin ang loob mo, kunwari ay ganito, ganyan. No, marami po yan. Again, sa mundo po natin at mundo na spiritual, marami pong mapanlin lang. Okay? So, make sure, no, malakas ang pakiramdam nyo dito, no? And kung nagkakamali ka man doon sa pakiramdam na yon, then ask forgiveness kay God and bigyan ka ng right sign or talagang palayuin ka na lang sa mga ganitong klase ng tao. Yun na lang ang lagi mong ipagdarasal kay God, no, sa kay Jesus Christ. Then let God mo lahat. Kasi talagang meron din pong mga spiritual healer, no, na talagang andun yung pagtatakpan nila or ibablock nila yung talagang kung ano yung pagkatao nila para humarap sa'yo as a friend, no? Pero meron talaga mga fake na, hindi naman fake healer. Healer sila kung sa healer, no? Pero andun yung hindi magandang intention sa'yo, no? Just make sure na hindi ka hihigupan,
Hindi ka gagawan ng kung anumang curse, no? Especially pagka eye to eye contact na kayo, no? And even lalo na kayo magkaharap na kayo, medyo kailangan maging aware ka dun. Kung kailangan mo i-cut yung usapan, cut nyo na yung usapan, pasok ka na sa bahay or kung saan para lang umiwas, okay? Yun lang naman ang pinaka the best thing na may bibigay, may best advice na masasabi ko sa inyo na hindi lahat kailangan yung, halimbawa, ikaw, a collective is bago pa lang dito sa mundo ng spiritual. Then, syempre, uhaw na uhaw ka dito na magkaroon ng mentor. Uhaw na uhaw ka dito na magkaroon ng dagdag kaalaman sa kung anong meron ka sa spiritual, no? Then, meron nagpakilala sa'yo na tao na ganito, ganyan ka, ganito ka, may ganito ka. Yung parang, i-convince ka niya na power ka, no? Pero hindi mo alam, no, na kahit siya batikan na or parang sasabihin niya na halimbawa ganitong ano na ako, ganito ganyan, may ganito ako, ganyan. Yung parang binubuhat niya na yung sarili niya or parang pinagmamalaki niya na yung sarili niya sa'yo. Pero hindi mo alam sa mundo ng spiritual, mas malakas ka sa kanya. No, may mga ganun po, no, na mas malakas ka na hindi mo nalalaman. Kasi alam mo, beginner ka lang, pero hindi mo alam kung ano yung kakayanan mo. Meron kang kakayanan, kaso hindi mo pa siya napapractice or hindi mo pa siya talaga na ilalabas. Pero kung sa power at power ang pag-uusapan, mas power ka doon sa mga nakakausap mo na yan. Okay? So daw, pagka may mga ganyan pangyayari sa'yo, is kailangan mo lang mag-move forward, no? Huwag mo intindihin, isipin mo na lang kung ano yung binigay sa'yo mission ni God, is gawin mo nang gawin, okay? Dahil, kumbaga, pagka nag-move forward ka and in-ignore mo yung mga ganyan tao, is, at alam mo yon, mararamdaman din kasi nila na iniiwasan mo sila. Or parang, syempre, alam nila yan, no? Especially talaga sinasabing mga batikan na sa mga ganitong klase, no, na gamutan, no. So malakas na mga senses niyan, no, malakas na yan. So andito yung sinasabi na kumbaga meron pang atake, no, pero hindi nila marami ang hindi mag-a-allowed na ikaw atakihin ito ng mga ito, no. Kahit na ganun ka ka-power, though hindi mo pa nga siya nagagamit, no, at hindi mo pa alam kung paano gamitin, so ang mag-rescue sa'yo is yung mga spirit warrior mo, no? Spirit team warrior. Isipin mo may team, no? So ibig sabihin batalyon 'yan or ano man, ano, team. Syempre hindi lang yan 5, 6, 7, 8, 9, ganyan, ano. So marami 'yan. Okay? So maraming taong maraming nakapaligid sa iyo, marami kang protector, okay? So etong taong to, no, is power hungry. Kasi nga talagang etong mga taong to nagpapanggap na kunwari mababait sa iyo, no, na ano is gusto nilang mas mahigitan kanila, no? Gusto nilang makuha yun sa'yo kasi iba yung iyo. Pagka nakuha nila yun sa'yo, nakuha at nahigop nila yan sa'yo, is mas lalakas sila, no? Now, make sure na yung mga amulets mo is talagang naaalagaan mo. Okay? So, tayo po, no, as a healer, no, may mga ganito po tayo, may mga amulets po tayo, may mga medallions po tayo. Make sure po na meron po tayong communication sa kanila. And make sure po na lagi po rin po silang kumakain ng dasal. Hindi man po ito dasal talaga ng kanila, no, at least, no, kung ano man yung mga dasal nyo po talaga para sa sarili nyo at bigay nyo rin sa kanila, mas maganda po kasi po mas ano po yung connection nyo, mas matibay. No, meron naman po yung pwede nyo po dasalan po yan ng Tuesday, Friday, especially po sa mga healers na talaga po may tangan, no, is nasa sa inyo po yan, pero iba-iba po kasi tayo ng style or kung paano po natin sila palakasin or alam niyo yon, yung palabasin yung talagang kakayanan ng ating mga tangan. Ako po kasi is iba po yung way ko na kung paano ko sila busugin sa dasal and paano ko sila talaga mapapagana at paano nila, alam niyo iba po ang may mga amulets kasi napakalakas pong pandepensa nito sa katawan. Napakalakas po, pandepensa po to. Okay, pandepensa po yan. Kaya huwag niyo pong i-ignore ang mga amulets, no? Huwag niyo pong isipin na yan kung ano-ano, no, pagdating po sa spiritual, hindi po. Ano po yan, napakaganda pong pangdepensa niyan sa lahat ng black na magic. Okay? Okay. So, kuha pa tayo ng iba. Siguro mga 3 cards pa. 3 cards pa.
Ayun, 3 cards. Okay. Skilled artist. So, dito is ano ka, no? Very artistic, very creative ka dito, darling. So, kailangan tuloy-tuloy mo yan, ano? And make sure, no, since skilled ka, artistic ka, so, alam mo yon, malikot ang isip mo eh. Marami kang gustong gawin, no? Marami kang gustong gawin like, yan, paggagawa ng langis, mga rituals, no? Yung mga ganyan. Artistic ka eh. Malikot ang isip mo pagdating sa ganito. No, hindi lang naman sa ganito eh. Meron ka rin ibang mga skilled na talagang pagka gumawa ka o nagtrabaho ka, you'll make sure na perfectly done yung mga ginagawa mo. Ayaw mo nang may sablay. No? Kaya parang alam mo na kailangan step by step talaga. Lahat naman yan eh. No, like ako, before is makeup artist po ako, no? So, dito is kailangan mo muna i-prep yung skin, no? Then, maglalagay ka ng, I'm from, ano kasi, well-known brand, no? Na cosmetics, no? Makeup. So, kailangan mo muna i-prep yung skin, moisturize mo, bago ka maglagay ng kung ano-ano sa skin. No, may, ano muna, ano yun? Meron po kasi kami tinatawag na Fix Plus, no? So, yung ganyan, then saka ka maglalagay ng kung ano-ano man ang ano, kailangan mo sa skin mo. So, yung mga ganon. So, kailangan po step by step. Ganon din po sa spiritual, no? Is kailangan po dito is alam mo kung ang way, paano mo tatawagin yung mga guides mo, no? Kasi hindi naman po yan talaga automatic is, oo, yung iba, especially mga ancestors mo, is talagang, nandyan, nandyan agad yan, no? Andyan agad sa'yo yan, nakatabi agad sa'yo yan. Alam mo yung hindi, and meron kang isang guide, no, na talagang hindi ka hinihiwalayan. Nandyan talaga siya, no? So, yung iba kasi mga guides mo, syempre, nasa ano yan, nasa paligid mo man, pero malayo. So, pagka ganyan meron ka ng activity na ganyan, nag-heal ka na, and alam mo medyo mabigat, tawagin mo na sila lahat. I-mention mo yung name nila. Okay? Ako po is ganun. Okay? So, lalo na po pagka medyo mabigat, kailangan ko po ng talagang, as in, kailangan full force, no? Full force po. Okay? So, ito na, lumabas na, oh, di ba? Trust no one. Trust no one. Kasi itong mga ito is ina-underestimate ka. Okay? So, talagang andun yung madami silang sinasabi. Pero, alam mo yon, ang dami nilang sinasabi pag talikod mo. Pero pagkakaharap ka, ang bango-bango mo, ang dami nilang papuri sa'yo. Kesyo ganito ka, ganyan ka. Pero, hindi rin totoo. Okay? So, kaya mas maganda yung ginagawa mo, collective, na stay put ka lang and stay on the ground and diyan ka lang. No? Maigi yung ganun, mas maganda yung mag-concentrate ka na lang sa craft mo. Okay. Hindi ko alam kung mahihipo ko to lahat na card na to. No? Pero let's see. Wow. Marami kang ano lucid dreams. Or prophetic dreams, no? Kasi nakikita mo sa mga dreams mo or visions mo, ang mga angels mo, at ang mga kung ano-ano man, no, na nais iparating sa'yo. Parang ano ka dito, no? Binibigyan ka rin ng mensahe ni God, visionary, no? So, nakaka-vision ka din, no? Kasi dito is pinapakita na kumbaga, nakikita mo yung mga guides mo like your angels and yung mga pwedeng mangyari sa'yo sa future is nakikita mo rin dito. And nakikita mo rin dito yung mga, ano mo, yung mga, yung mga galit na galit sa'yo naman ng ganamot mo na, like mga mangkukulam, ganyan, elemento. Nakikita mo rin dito sa vision mo, no? Pero, deadma lang, no? Pagka nakakita ka naman gano'n kakaiba ang muka, dasalan mo agad. No? Magdasal ka agad mismo sa vision mo or sa dreams mo. Ignore mo lang yan. Okay? Dahil ano lang naman yan, napadaan lang. Okay? So, pagdating naman sa mga dreams mo, no, especially kung alam mo na napaka-importante, pilitin mong tandaan yan. Kung hindi ka man ganun katandain at talagang minsan, talagang sila din ang gumagawa, mga demonic entities na yan, is nagkakaroon ng blockages or talagang papasok pa nga lang ang ano mo, vision mo, kinokorrupt na nila eh. No? Ninanakaw na kagad nila yan. So, pagka ganun ang mga tema, no, pilitin mo, balikan mo kasi nababalikan 'yan, no? Kasi ako minsan lumalabo, pero pagka
inikot ko mata ko, babalik yan. Babalik ang vision ko. So, yun, no, makikita kong clearly kung ano yung pinapahatid sa akin ni God. And make sure na maano mo siya, maaalala mo, okay? Diyos ko, tumataho lang naman yung mga dragon ko, Maria Josep. Okay. Okay, next. Okay, so we have the Hangman. Okay, so dito sa the Hangman is, kumbaga, andun yun talagang, alam mo yun, yung parang up to now, no, is meron pa rin mga struggles, no, na parang nararamdaman mo na parang, hindi pa ganun ka, parang alam mo yung contentment is wala pa rin sa'yo, no, though andyan na yung nararamdaman mo na naman na may changes na sa buhay mo, pero parang may kulang pa rin, or ang dami mong fears up till now, no, is andun yung up to now is parang andun yung marami kang iniisip for the future, no? Kaya parang hinuhold mo ang lahat na parang ayaw mo nang galawin, especially kung halimbawa naka-receive ka ng blessings, no? Na parang andun yung natatakot ka ng mawalan katulad ng dati. Kaya parang sa'yo, when it comes to money matters, no? Masyado mo siyang hinuhold or kinikip, no? Kasi natatakot ka na ma-zero uli. Kasi naranasan mo na yung ma-zero no? So, okay naman yun. Pero make sure na wag kang magtitipid pagdating sa pagkain. Okay? Especially may mga gabay ka, ang kailangan dito is kung hindi mo man sila mahainan, at least nakakasabay mo. No, para at least kasi yung mga iyan, especially yung mga spirits, no, na nanandyan, kasi yung mga spirits na yan, yung mga ligaw na yan is talagang gutom na gutom yan, madumi, alam mo yun, walang tulog, walang pahinga, kasi kung saan saang lupalop sila nagpupunta, wala sila mapagstayan, no. So some of them is ikaw ang napili, hindi na sila umaalis sa tabi mo, no, hindi na sila umaalis sa iyo. So make sure na andun yung pakainin mo sila, no? Kasi isa rin sila na makakatulong sa iyo na para makawala ka sa ganyang sitwasyon na parang parang meron kang takot, meron kang duda. Yan, isa yan sa makakatulong sa iyo, yung mga nakapaligid sa iyo sa spiritual na nagpoprotekta sa iyo is bibigyan ka niya ng parang realization na hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan magduda, andito kami para sa iyo, tutulungan ka namin. Especially the universe is there, no, to protect you and ibigay sa iyo, maging spoiled ka sa universe. Okay? Spoiled ka sa universe, bebe, no? And also sa God, no? Talagang si God is talagang andyan sa iyo, si God para bigay sa iyo lahat ng needs mo. Ipo-provide niya lahat ng needs mo, kaya wala kang dapat pagdudahan, okay? Always have faith, okay? Dahil andito yung talagang ito na yung changes mo, big changes, no? Huge changes, no? Na talagang mangyayari sa buhay mo, na dinaig mo pa ang bagong panganak, para kang magiging inosente dito, na parang alam mo yon na hindi mo alam kung saan nanggagaling to, bakit ako nagkaroon ng ito. Ang dami mong questions kasi nga kumbaga yung blessings dito is tuloy-tuloy na ang pasok, no? Tuloy-tuloy na. So ang kailangan mo lang dito is kumbaga kung meron man dumarating na blessing sa iyo, make sure na wag mo naman masyadong itago. No, wag naman. So, make sure na naipalaganap mo rin to sa iba or na-share mo to sa iba. Okay? So, now is sinasabi dito na talagang parang ang pakiramdam ko dito, no, is magkakaroon ka ng panibagong tirahan or marerelocate ka or maybe parang magpapagawa ka ng bahay. No? Siguro magpaparenovate ka dito. Kasi sa nakikita ko dito is parang na-amaze ka sa kung ano ang meron ka ngayon. And yung parang dating pinaplano mo lang, ngayon unti-unti mo nang nabubuo or unti-unti mo nang nagagawa with your own. No? Kumbaga, dahil naman din dito sa tulong ni God. No? Dahil ito ay isa sa mga hinihingi mo sa Kanya, hiniling mo sa Kanya. So, ito na, ibinibigay niya na sa'yo. Kaya amazed na amazed ka. So, now, dito is pinapakita talaga dito na parang more on magpapagawa ka ng bahay. No, siguro nga magre-relocate ka or mismo yung bahay mo baka ipagawa mo ngayon, no? Ayan. Ay, ang galing. Nauna nga lang yung baptismal sa rebirth. No? So ibig sabihin kung dito nabinyagan ka, no? And meron ditong bahay and now meron ditong rebirth. So ibig sabihin meron pa.
Alam mo yun, yung parang merong ibibigay sa'yo si God na puro bago. No? So, ibig sabihin, hindi pa siya tapos sa'yo. Marami pa siyang ibibigay, marami pa siyang ibubulaga sa'yo na ika-amaze mo o ika-surprise mo sa mga susunod pa na araw. Meron pa. No? Kasi this is a new beginning. No? Kasi once na lumabas ka dito, ang baby is a blessing. So, consider this baby is a blessing. So, marami pang blessings na darating sa'yo. Or maybe bibigyan kayo ng blessings dito ng baby. No? Yung mga ganyan. Okay? So, wait na lang tayo dyan sa bahay na yan, sa rebirth na yan, sa renewal na yan, and do sa mga visions mo na talaga namang naisa katuparan mo. Or maybe, etong mga ito is pumasok na to sa mga visions mo. Okay? Kaya yun ang first card mo, about visions. Okay? So, tingnan natin kung ano ang sasabihin naman itong ating tarot, isa pang tarot. Kasi ano yan the world. So, ibig sabihin, pagka nasa the world, yung ganyang parang rebirth, no, is talagang parang babaguhin yung buong pagkatao mo. No? Parang yung circle of life mo dito is magkakaroon ng talagang huge transformation. No? Tingnan natin. Kuha lang po tayo na 3 cards dito. Okay. So, first card is... Wow, the Sun. And the second, wow, Ace of Swords. And third is the Nine of Cups. Wow, ang galing. Puro ano to Puro blessings to Okay, so success lies ahead of if you keeps in the path. Okay, so ang kailangan lang po talaga dito is kailangan straightforward ka. Okay, so kailangan dito is sundan mo lang yung path na tinatahak mo. Kailangan maging devoted ka kay God, no? And maging, kumbaga, gawin mo yung mission mo sa naaayon sa kagustuhan niya, no? Or parang make sure na do your best, no? Pagka ikaw ay gumawa. And yun nga, kailangan talaga dito is continue mo rin yung connection mo sa Kanya para dito sa success na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? So, ang kailangan lang dito is for now, is kailangan mo karoon ng satisfaction, no? And at the same time, positivity, no? Kailangan dito is lagi kang think positive na kaya mo. Kaya ko to. Okay? Yung mga ganon. So, make sure na, teka lang. So, make sure na nagagawa mo ng ayos ang lahat ng mga gusto mo. Especially sa healer, no? Make sure na lagi kang tumatawag nga sa Kanya. Wag kang hindi tatawag sa Kanya kasi nandito ang the Sun, meaning ito talaga ang destined to happen sa'yo. Pero kung liliko ka or gagawa ka ng hindi maganda, maglalaho lang yan, okay? Magiging ano yan, ano ba tawag doon? Parang mag-eclipse. Okay, so magkagano na mangyayari. So we have the Ace of Swords. No, sinasabi dito na speak your mind to solve your problems. Okay. So dito is kinakailangan lang dito na kumbaga clarity, no? Na parang kung ano yung sa tingin mo o kung ano yung sa isip mo na alam mo naman kasi pagka ikaw pumasok ka sa isang problema, alam kung ikaw dito collective is napakagaling mo na gumawa ng solusyon. Or parang minsan nga, ini-ignore mo na lang Kasi nga nililet go, let God mo na lang siya. Especially kung may mga attack sa'yo, parang nililet go, let God mo siya. Nagkaroon ka na financial struggle, nililet go, let God mo na lang siya. Dahil alam mo, ipoprovide to ni God So, mas maganda yung gano'n, no? Kaysa gumawa ka ng mga kalokohan like pagnanakaw, mga ganyan, or parang panloloko, mga ganyan. So, make sure na doon ka sa tamang daan. Okay? So, dito naman sa ano ba to? Nine of Cups. No? So, pagka ito is, itong the Sun and Ace of Swords is na isagawa mo, no? Yung nga sinasabi ko sa yung parang meron ka na rin satisfaction and kailangan mo ng positivity and kailangan mo talaga magkaroon din ng lakas. And dito naman sa Ace of Swords is andun yung talagang gawin mo kung ano yung nasa sa isip mo pero yung sa tamang pamamaraan.
Okay? And make sure na lagi kang humingi ng guidance kay God para nga hindi ka maligaw or alam mo yon para hindi maabuso kung ano yung binigay ni God sa'yo. So, yun lang, lagi kang makikiusap kay God na mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga ginagawa mo sa mundo ng spiritual. Okay? So, pagka ginawa mo yung ganyan, yung success, no? And yung enjoyment na gusto mo, yung happiness na gusto mo is talagang ma-achieve mo. No, andun na yung talagang magiging relax ka na lang. I mean, hindi naman sa relax na relax, pero andun yung hindi ka na nag-iisip ng kung paano ba to, paano ko makakaroon ng ganito, paano ko ba gagawin to, kung ganitong wala, yung mga ganon. So this time, stay put ka lang ulit, no, dahil kumbaga kung may sasagawa mo ng tama ang lahat, no, na ibinigay sa iyo na mission ni God. Parang yun lang naman yan eh. Kung to make this reading short, no, if gagawin mo ng maayos yung mission mo na ibinigay sa iyo ni God, is talagang andun yung to success ka. Magsasuccess. I mean, talaga magtatagumpay ka dito. Okay? Just make sure na wala kang naagrabyadong tao or wala kang nasasaktan na tao. Okay? Always magbigay ka ng inspirasyon sa tao. Always magbigay ka ng, alam mo yon, positive na pananaw sa mga tao. Okay? Dito nga tayo sa sa isang card. Hindi ko pa nahahawakan to eh. Okay. So, let's see. Ito is naman to eh. Healing card to eh. Para malaman natin kung anong meron sa'yo, bakit kailangan kung hawakan tong healing card na to. Bakit ako na-attract dito sa healing card instead doon sa isang card. Sa isang deck pala. Tingnan natin. Ano to? Hole in the soul? My God, meron na naman. Hindi maganda. Charin. Tingnan natin. Oops. Wow, okay. So, letting go. Yun na nga. Okay, so we have, ang first card mo kasi dito is, eto eh, beauty. Eto ka ngayon, nagmamaganda. Eto ka na, maganda ka na. Okay? So, meaning, meron ka na lahat, no? As in, nabibili mo na lahat, nakukuha mo na lahat. As in, ang laki ng changes mo, especially sa physical appearance mo. Kung dati parang, siguro lalo na nung nung inaatake ka pa noon, yung spiritual, andun yung, kasi meron po mga meron po mga spiritual spells, no, na, I mean, spell works na pinapapangit ka, pinatatanda ka. May mga ganun. So, pinagdaanan mo yun, pero ngayon, eto ka na, oh. Ang ganda-ganda mo na, 'di ba? Yung glow up mo dito iba, no, bongga, no? And dahil na rin yan sa napagkakaroon mo ng amulets, no? And parang this is the right time for you to shine, na sinasabi dito sa card na to, na oras ko na to. Tapos na yung paghihirap ko, tapos na yung pagtira mo sa akin, tapos na yung pananalbahe mo sa akin. Eto na ako, mas matatag kesa noon. No? Ganun ka na ngayon. Kasi dito, as you can see, naandyan yung ahas sa taas. No? Pinanonood ka niya. Pinanonood niya kung anong transformation ang meron ka ngayon. No? Na talagang ang laki ng pinagbago mo sa buhay. No? So, andyan siya ngayon, nakamasid sa'yo. No? So, ito yung sumunod, no? Ano to? Hole in the soul. Okay. So, alam mo yung parang sinasabi dito sa spiritual, no? Yung sinasabi dito na talagang andun yung hindi ka pababayaan itong mga guides mo kahit na sila maging duguan, kahit na sila ay mahirapan, no? Hindi ka nila pababayaan, or alam mo yon, andun kasi yung meron mang warfare, no? Meron mang battle, meron mang digmaan, no, sa mundo ng spiritual. Tatamaan ka dito, no? Pero mas durug ang mga protector mo. Mas durug ang mga angels mo kasi sila ang unang humaharap eh. Ikaw nasa likod lang eh. Kumbaga yung sa kanila, sapol, yung sa'yo may mga talsik-talsik lang. Kaya ka natatamaan. Pero mas sila ang nasasagasaan dito. Sila ang nauuna eh. Andito ka lang oh. No? So, dito is hindi ka nila pababayaan.
no? So all you have to do is talagang to let go everything, no? I-let go mo yung mga tao na talagang magbibigay sa'yo ng toxicity, no? Kasi ayan, no, pinakikita rito na talagang ayan yung mga gumagawa sa'yo. Kulto yan. It's a group, no? Na gumagawa ng dark magic sa'yo, no? So ang kailangan dito is, alam mo yon, i-let go mo sila or talikuran mo yung mga yan. Kasi meron diyang mga meron kang mai-encounter dito, no, na sinasabi dito sa baraha mo na ito na merong lalapit sa'yo para sumanib ka sa kanila or sumama ka sa kanila sa group nila, no? Yan. Kaya meron dito isa ring ano na may path dito na ay may path, may card dito na sinasabi na asa na ba 'yun? Meron ako nabanggit nun kanina na parang kailangan maging maayos yung daan mo kasi nga kumbaga kung hindi ka kung liliko ka or aabusuhin mo is mawawala lang ng bigla. Ganon din to, na tong letting go, na kumbaga ang kailangan mo dito is iwasan tong mga ito. No, kasi meron nga sinasabi ko sa dito na kanina ikinuwento ko naman na merong mga akala mo totoong mga lumalapit sa iyo na hangang-hanga sa iyo pero ang totoo ibang intensyon nila. Meron sila mga hidden agendas, okay? So kailangan mo mag-ingat dito, no? Always kapit ka lang kay God, no, para malusaw agad 'tong mga ito. 'Tong mga nag-a-attempt na kunin ka at dalhin ka sa kadiliman. Okay? So make sure na malakas dito ang talagang faith mo kay God. Yun lang naman, no? Kailangan talaga napakalakas ang faith natin kay God para hindi tayo maagaw ng kadiliman. Hindi tayo mabalot ng kadiliman. Okay? So make sure din na yung mga nakakausap mo dito is kahit na gano'n na alam mo may intention sa'yo na hindi maganda, pangaralan mo sila. Okay? Pangaralan mo sila. Alam mo na kung ano yung mga dapat mong sabihin. Magbigay ka ng inspirasyon, no? So, yun lang naman para lang hindi para makat, no, or para maiba na yung usapan or para hindi na humaba pa, no? Actually, kung magaganto na yung pakiramdam mo, kailangan mo na ikat, no, para hindi ka mapahamak. Okay? So, that's our reading for tonight. So, sa mga naka-resonate po, again, paki-subscribe po ang ating channel, no? Paki-click po ang subscribe button and paki-click po ang notification bell para po sa updates and paki-like and share na rin po. And maraming salamat po sa magko-comments, no? Maraming and by the way, nito mga nakaraan, no, meron ako mga na-miss na mga nagko-comments, no, and now is nag-appear po sila ngayon. Maraming salamat at nakita ko po kayo sa mga comments ngayon, though hindi ko pa talaga totally nababasa lahat, no, pero for some sa YouTube studio ko po kasi is nakikita ko doon yung mga iba nagpa-pop up. So pagka medyo maluwag-luwag po schedule ko, babasahin ko po ulit lahat yan. Okay, so maraming salamat po sa inyo, sa lahat pong nagko-comments, sa lahat po nag-send ng super thanks stickers as a donation. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga may karamdaman po talagang ako po patuloy na nanalangin, ano, araw-araw po na kayo po magkaroon ng kagalingan. At talaga pong mas kumapit po tayo sa Panginoon Diyos Ama dahil siya lang po talaga ang kaligtasan natin. Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!